po ano po, share screen. Hindi ko marinig. Hindi po maka-share screen. Hindi ka maka-share screen? Paano yan? Ay, thank you po. Wait lang. Asan na? Bakit di maka-share screen? Send mo sa akin. Send mo sa messenger ko. Ako mag-share. Ano ba yan? PowerPoint? Send mo sa akin. Opo, sir. Itapat mo yung ano mo ha, yung i-clip mo sa may neckline mo yung ano, sa may sa may tawag ito, seam ng ano tawag sa butas ng t-shirt natin sa may ano, sa leeg. I-clip mo diyan yung ano, diyan sa may leeg mo yung mic ng earphone mo para marinig ka. Medyo mahina yung dating sa akin. So habang wala pa wala pa yung ano natin, PowerPoint natin tsaka reporter natin. Sining ready? Sa inyong dalawa, si Vela. Yung isa lang muna. Oh, Sir, ayaw rin po ma-share screen. gusto niyo week 2 na lang kayo. Ako na lang muna. Nakalagay po kasi, sir, you're not allowed to share screen po. Hindi makapag-share? Po, sir. Baka po sa record, sir. Hindi. Ba nakakapag-share ako? Bakit po naka-off? Or hindi, Sige, sige. Ano gusto niyo week 2 na lang kayo, parang dati? Week 2 na lang. O, tuloy natin. Kasi 9:20 na eh. Anong plano niyo? Kaya ba? Pwede na umatras pag di pa kaya. Week 2 na lang tayo. Okay, bibigyan ko na lang kayo ng copy ng PowerPoint. Para yun na lang i-report niyo. Ako na bahala sa PowerPoint. Nag-decide na kayo para di matagalan yung iba. Ako na lang muna. Sige, sir. Ka na po muna, sir. Ako na lang muna ha. Opo, sir. Wait lang ha. Tingin niya, ano yung problema? Sige. Sige. Mag-share screen na ako ha. Before we start, yung mga bagong dating dito, yung mga nagsisend ng output sa akin sa third quarter and for the next modules to be sent, sa ano na kayo mag-send? Sa Messenger plus, wag na kayo mag-send sa box, pasabihan na lang iba. Puro na lang kayo Messenger kasi mas safe na rin, walang pupunta rito sa school. Pupunta lang siguro dito kung magpapabakuna yung parents niya. And also, when you're answering the modules, please answer it directly on the module itself. Wag na kayong kumuha ng bond paper or intermediate pad at yellow pad, tapos doon kayo mag-a-answer, kukopyahin niyo pa yung tanong. Wag na kayong mag-ganon. Sa ano niya naka-answeran? Sa mismong module niyo na answeran. Okay? Kung merong problema doon, kunyari maliit yung sa module or liitan nyo na lang yung ano nyo, sagot nyo. Ha? Huwag na kayong, kasi ang hirap basahin nung, totoo lang, nahihirapan ako basahin. Ha? Okay. Tapos, yung tanong ni Johan, ikaw ba Johan nagtatanong ng ng oras ng pasok? Lagi po tayong Thursday 9. Kapag hindi ako nag-announce, ibig sabihin meron. Okay? Basta hindi ako nag-announce, meron yan. Pero mag-a-announce ako pag wala, aagapan ko naman eh. Okay? Ngayon, pag hindi ako kunyari, wala ako, tapos nagsabi ako ng wait, malilate ako ng konti, magantay lang. Kasi nakaraan ata, hindi nagantay ata yung mga estudyante, basta nawala na lang.
Basta hindi ako nag-announce na wala ako, tuloy yung klase. 9 o'clock. Hindi na magbabago yan hanggang fourth quarter. Okay? Unless meron major changes sa scheduling natin. And then, ano pa ba? Sir, naalala ko na po yung tatanong ko. Ha? Ano Yung? po, sir, ang tawag dito? Maliliit po kasi yung sa module, hindi po nagkakasya yung mga sulat. Okay. Ang gawin nyo na lang, pag hindi kasya, papel na lang talaga. Pero yung ano, kasi pag nag-ano na kasi, pag nag-check kasi ako, nahihirapan ako mag-check kasi hanapin ko pa yung module bago pa ako mag-ano. Ngayon, kung kaya nyo mas magkasya yung sagot sa module, pagkasyahin nyo na lang. Okay? Pwede naman nataliitan yung sulat. Huwag naman sobrang liit, baka naman kasi laki ng kuto yan. Hindi ko mababasa yan. Sir, yung akin po kasi nasulat ko na po sa notebook, sir eh. Basta malinaw. Ang ano lang naman, hindi naman bawal magbasa sa sa any type of paper or notebook. Ang gawin nyo lang, yung readable. Kasi may nagpapasa. Okay lang yung magpasa sa yellow pad. Ang problema kasi minsan kasi, hindi naman kayo talaga yon. Yung iba kasi, pag nag-send, hindi ko talaga maintindihan. Tapos hindi ko rin alam kung ano yung sinasagot nila. Huwag nyo nasagutan yung mga background, yung mga nasa unahan, yung mga review. Huwag nyo nasagutan. Yung sagutan nyo na lang yung mismo activity. Activity 1, activity 2, activity 3. Kasi yung iba sinasagutan, yung background, yung talagang laman ng module, hindi sinasagutan. Yung PE nyo, ang sagot doon, yung video na sayaw. O di, ano yung sagot, ano yung ilalagay ko sa PE? Di ba sa third quarter, sabi ko, ang output doon from 3 hanggang 8, puro sayaw. Ang sinasagot sa akin, review. So, ang sasagutan nyo doon, yung mismong module, wag yun na yung review. Okay? Pasabi na lang sa iba kasi kayo nakakausap ko eh. Wait lang. Naku na, isara ko ata. Isinadara ko tuloy yung PowerPoint ko. Wait lang. Okay, magala, mabilis lang naman to. Okay. Check ko lang kung andito pa lahat Baka kasi music lang to eh. Tingnan ko lang Naku, parang music lang ata to Ay, hindi. Ito. Kompleto naman pala. Sige, start na tayo Start na. Let's share screen. Napunta ako sa asma kagad. Bilisan ko lang to kasi, okay. Nakikita na yung screen? Nakikita na? Okay, very good. So, let's go. May tunog ata to eh. So, video lesson, hindi, ito yung ano ko eh. So, week 1 natin, music. Wait lang Characteristics of cultural background ng Philippine Festival. So, pag sinabing Philippine Festival, tanggalin ko nga muna yung sound, nairita ako. Nairita ako sa sounds. Wait lang, burahin ko. Wait lang So, sinabi natin background of the Philippine Festivals, ito yung kung ano yung nandun sa lugar na yon. Kanya maraming durian, so naging durian festival. Marami silang harvest, so Kadayawan Festival for Bountiful Harvest. Kung meron silang mga patron saint, diyan binabase yung kanilang festival. Pero back then, it was not a religious festival. Yung mga festival dati pang entertainment, pang pasalamat. Pero when the Spaniards came, ang nangyari, dilagyan nila ng religious na content yung festival. Kaya ang festival today, puro kaya San Isidro Labrador, kay itong mga patron saints na to, kay Virgin Mary, hanggang. Pero yung ibang naman, festivals, they retain their festivals without this religious entities like yung mga saints natin, like yung sa Kadayawan. Ati-atihan kasi meron na Santo Niño pero dati wala naman talaga. Pagan yan na pagan yan na tawag ito. Pagan yan na festival. So in commemoration to God, Thanksgiving, goddesses or saints. So ito yung for particular importance sa isang nangyari sa isang community, kagaya ng Mascara Festival, nagkaroon ng Mascara Festival dahil do sa pagkalugmok ng lugar na yon sa kalungkutan, namatayan sila.
bumagsak industry nila to hide their miseries and the gloomy atmosphere of the place. They created a festival to hide their sadness. Yun yung Mascara Festival. So, yun yung mga background. So, let's go. So, in honor of the, yan, sabi ko nga kanina, in honor of the patron saint, so miraculous na nagawa ng mga santo, yun yung mga background ng festivals. And saints are thought to be the responsible for good fortune of a particular place. Yun yung mga background dyan. If you want a copy of the PowerPoint, I can send it to you, okay? So, Ati-Atian Festival, the mother of all Philippine festivals. Pero yung ano kasi, yung Cebu kasi kinukuha nila yung name na mother of all Philippine festivals, okay? So, ano kasi yan, halos nag-aaway-aaway. Actually, tatlo sila nag-aaway-aaway diyan eh. Yung pagiging mother of all Philippine festivals. Pero yung Ati-Atihan na may hawak eh. Pero I don't know about that. Wala pa kasing concrete talaga na tinatanggal sa Ati-Atihan yung pagiging mother of all festivals eh. Ati-Atihan means like to be atis, like an Aita, ang Aklan province natives. It's a festival dance originated from Ibahay, Aklan, in honor of the patron saint Santo Niño. Pero dati wala talaga yan. So, pagdating ng mga Spaniards, parang ipinasok na lang yan. Pero dapat yan, pasasalamat sa mga, malalim kasi ang Ati-Atihan eh. So, hindi ko na masyado kukwento yung pinaka-background nito. Importante lang that it's a week-long celebration na third Sunday of January. Before the third Sunday of the January, marami pang marami pa yung festivities. Lagi mga may parade, merong mga programs, may mga artista, so marami yan. Okay? Bakit nga ba may festivals? Yan. So one of the good reasons of having festivals is not just to entertain us, to commemorate, to thanks for a good harvest. Siyempre, kapag may mga turista na pupunta sa inyo, siyempre, pag pumunta yung mga turista na yan, may mga dalang pera yan. So, ibig sabihin, pag magtinda ka ng ice water dyan or mineral water dyan sa gilid, sold out yung benta mo kasi ang daming taong mauuhaw during the parade, di ba? Magbenta ka ng hotcake sa umaga, and dami nagsisimba, di ba? Yan ang mga advantage of having festivals. Especially ako dati, nagta-tricycle ako, pag fiesta sa amin, ang kita ko 2,000 isang araw. Yung tangke ng gasolina ko sa tricycle ko puno yun. Ang boundary ko 100 lang, ang kita ko 2,000. So every December yon, piyesta sa amin dati sa Leyte. Ngayon, yun yung advantages of having a festival. Okay? So tandaan natin tandaan niyo to yung Ati-Atihan week-long celebration, third Sunday of January. Patron saint niya is Santo Niño. Lagay niyo diyan ha. Tapos Ati-Atihan means to be like atis or aitas. Okay? Next is ang haba pala nito. Okay. So, alam niyo naman siguro yan, street dancing. Ito, Kadayawan. Kadayawan festival is derived from the word mandaya or madayaw or meaning treasured or valuable or maganda, importante, something like that. Basta tandaan nyo, pag sinabing Kadayawan from the word mandaya, madayaw, meaning valuable, treasured, mahalaga. Minsan madayaw, maganda. Okay? Back then, the festival was called Apo Duwaling. Of the three natural wonders you can find in the region meant Apo, Durian, and Waling-Waling. So, it's also a festival of thanksgiving for a good harvest. Kadayawan Festival was originally or officially renamed by Kadayawan Festival in 1988. Ito tandaan nyo to, Mayor Rodrigo Duterte, and held every third week of August. Sulat. Sulat ito, sulat. Sino yung nagpangalan? Sino nagbago ng pangalan niya? Si Rodrigo Duterte. Mayor Rodrigo Duterte, the ex-mayor, yan nga. Tapos, was renamed in 1988. So, third week of August, feast of Saint Peter, the patron saint of Davao. May patron saint pala siya, Kadayawan Festival. Hindi lang siya basta pang Thanksgiving. So, ethnic tribes of Davao would come together to celebrate and perform rituals and pay tribute to the nature gods. Ayan. Dati siya parang animise na may gods. Then, after the Spaniards pumasok, nagkaroon sila ng, ito may kita mong pattern
Okay, may pattern siya. Dati parang Thanksgiving lang. So, from the harvest of magandang harvest of durian. Okay, then nagkaroon ng pagpasok ng Spaniards, nagkaroon siya ng patron saint, which is Saint Peter. Oriones Festival. Lahat ng festival, ito yung malungkot. Sa lahat ng festival, ito yung pinakamalungkot. Bakit? Sa Oriones Festival, sa Lenten Festival held annually in the Holy Week on the island of Marinduque, Philippines. Bakit siya malungkot? Kasi ito yung pinapakita dito, yung suffering ni Jesus Christ while carrying the cross to the Mount Calvary. So ito yung nire-reenact nila. Actually, pinupugutan nga talaga ng ulo pagdating sa dulo. Tumatalsik yung headdress nung magpo-portray na Jesus Christ, and then yung headdress ng Moriones matatanggal, tatabunan siya ng pula. Okay? So Moriones Festival actually one of the highlights itong ang tawag ito. Si Saint Longinus pupugutan ng ulo. Bakit? Ano ba kwento dito si Saint Longinus? Ay, may tumatawa. So almost, hindi ko nakukwento yung nito, hahaba kasi tayo Hindi ko nakukwento yung, basta basahin niyo si Saint Longinus, kung ano yung ginawa niya. Okay? So yan. Ay, natandaan ba yung kanyang Moriones Festival sa Lenten Festival held annually in the Holy Week on the island of Marinduque, Philippines. Nasulat na ha, Marinduque, Philippines, Holy Week. Tapos, yung pinaka-saint na nandun sa Moriones Festival is Saint Longinus. Okay? So, yung Moriones are the people. Yung Morion, yung tawag ito, yung visor. Okay? Kasi, ang Moriones Festival kasi, gumagawa sila ng maskara at armor ng mga Roman soldiers. Okay? Origin of festival, Vinicio Santiago, the Paris president, organized this first time. So yung Moriones are the men and women. Okay? Morion yung pinaka-visor na ginagamit nila. Moriones are the men. Moriones Festival, yung festival ng the Lenten season about the suffering of Jesus Christ. Okay? So, huwag kayong malilito Moriones yung Morion, yung pinaka-visor ng mask. Okay? And then, may bayad ba to? Tanong natin, may bayad ba sila? Wala. Yung mga nagpe-portray na. Pero it's parang kumbaga, dinadayo ito ng mga foreigner din. Just to see this kind of festival. Okay? Sinulog Festival. From the word, ito na lang muna. First Sinulog Parade was held in 1980, organized with David Odilao. Became traditional celebration in Cebu City, held in every third Sunday of January to honor Santo Niño. It's dance ritual which tells the story of the Philippine people, pagan past, acceptance of Christianity. So, yun ang kumbaga, ito yung pinaka-pattern niya. Pagan festival, then pumasok yung Spaniards, nagkaroon ng religious na aspect yung festival nila. So, pag sinabi nating sinulog, it's like water current moving. Sulog, sinulog. So, may dance step sila. The word sinulog means a graceful dance, wherein started in the 1980s Cebu City. So, pag sinabi nating sulog, ito yung water current of a river in Cebu. So, pinaka-dance step niyan, yung sulog. Okay? Parang atrasabante na movement, atrasabante. Yun nga yung sulog niya, parang current ng ilog. Then, let's go with Ibalong Festival. Ibalong Festival, mula sa Epico ni Ibalon. Ibalong Festival is known as Ibalon Festival. Festival originated in Legazpi City and kicks off on the 25th of October through to the 31st of the same month. So parang ang haba mahaba yung kanyang celebration. Ibalong Festival, annual festival, popular legend, kaya nga sabi ko kanina, it is a pre-colonial past base sa Epico ng Ibalon, aims to express warmth, goodwill to all people, visitors, tourists, encourage, celebrate with the Bicolanos. Yun, ang ginawa nila rito para talaga pang hatak talaga ng mga visitors.
And then there's visitors also, there are businesses, diba? Ibig sabihin, pag may visitors, may dalang pera yan. So yung mga businesses will thrive. Okay? Magkakaroon sila ng pera. Yun din yung advantage of having lots of festivals. Oh, may pumapasok, sorry. May pumapasok. Sino to? Ayan. Tahimik ka lang muna dyan ha. Sublian Festival. Sublian Festival, 2-week long celebration. 23rd of July, rooted from the Tangueños, devotion to the town's patron, the Holy Cross in Bawan and Agoncillo and Santo Niño, Batangas City. Tandaan, 23rd of July sa Batangas, yung kanilang town patron is the Holy Cross. Okay? Sublian Festival, present as a feast, ceremonial to honor the Holy Cross. Festival time, papanoorin niyo yan. And then, tell something about each. Ayan nga, sabi ko kanina. So, mababasa niyo naman na yan. Let's go with arts, religious and religious Philippine Festival. Sabi ko nga kanina, mayroong mga nag-retain ng kanilang original na festival, yung ano lang, walang patron saint. And then, meron din tayo religious festival, which dating pagan, naging religious. So, let's go with a religious festival. Marianas Festival, of course, it is religious because it is based on the passion, suffering of Christ. Okay? So, yun. Hindi ko na ulitin yung mga sinabi ko kanina. At the Atian Festival, nagsimulang pagan and then nasamahan na ng kanilang patron saint, which is the Santo Niño. So, yun, religious na siya. Island of Panay. Sinulog Festival actually is also a pagan, naging religious because of the insertion of the Santo Niño from the Sinulog Festival. Okay? Non-religious festivals, Mascara Festival, sabi ko nga kanina, Mascara Festival is one of the celebration of to celebrate smiles para magbigay ng smile sa mukha ng bawat isa dun sa lugar nila. Enjoying every part of the celebration, the Mascara Festival emphasizes the celebration during this festival. Combination of the word Mas and Cara, which means face, the festival celebrated every third weekend of October and closes at October 19, dramatizes the steadfast character of Nagdigrenses, symbolizes what City of Smiles, Bacolod City, na gusto nilang makalimutan yung pinakamadilim na nangyari sa Negros na panahon na, hindi ko na papaliwanag kung ano yan, basta research na lang kasi medyo haba tayo eh. Okay, next is, wait lang next is Kadayawan Festival. Pero ayon doon sa nabasa natin kanina, meron siyang patron saint. Pero it is, what is it inside our module, may nakalagay na as a non-religious. Pero it really started as a non-religious festival. So ritual, Kadayawan Festival, Davao City, Thanksgiving for the gifts of nature. Parang every tribe bababa sa bundok, celebrating their harvest and giving thanks to the nature gods. Yun nga, festival honored by the displaying various farming implements like fruits, vegetables, flowers, rice, corn as tribute to God for a good harvest. Yun yung Kadayawan. From the word madayaw, maganda, importante, yun. Let's go with this one. Ayun, ganun din. Kung ano ginawa nyo sa, dun sa music, ganun din siya. Okay? So, problema lang dito is to analyze this, call this, festivals, lalagyan nyo ng line. So, for example, mag-answer kayo dito, lagyan nyo lang kung anong line ang makikita nyo rito. Kunyari dito sa Mascara Festival, anong mga lines ang makikita nyo? Siguro naman wala namang geometric lines dyan. Sa shapes, anong ginagamit na lang shapes? Most of the time, mga organic shapes. Sa color, very colorful. Okay? Ang gagamitin ko lang example yung yung Mascara Festival. Sa value, ano bang colors ang ginagamit nila? Patay ba na colors or vibrant colors? Yung value ng kulay. Yung form nila, yung shapes nila, ano ba yung forma ng kanilang pagkagawa ng mga costumes? Maliit ba? Malaki ba? Or dependent ba sila sa isang shape or they use different shapes?
yung texture ng kanilang, sabihin na lang natin yung overall. Ano ba yung texture ng kanilang ng kanilang costume? Okay? Yung maganda ba yung pagkagawa? Ano ba yung texture ng puro ba gawa ba sa bato, gawa ba sa papel, gawa ba sa plastic? Yung space. Ngayon, pag sinabi nating space, let's be dependent on the costume na lang. So, pag sinabi nating space, does the costume of Mascara Festival will have a great space when it is being used, especially in a street dance? Ganun na lang. Kasi baka malito kayo eh. So pag sinuot ko yung costume ko, for example, yung Mascara Festival, does it take a lot of space? Pag sumayaw ba ako, malaking space pa yung kakainin ko sa daan. Ganun na lang. Okay? So, ilagay niyo lang konti. Magbase tayo sa costume, wag na mismo yung festival. Kasi artworks eh. Kasi ang festival itself is a cultural hindi niyo pwedeng ilagay sa arts yung ano eh, yung occasion eh. Magbabase tayo sa costume. Okay? Next is, naku, may sound. May sound yung may sound yung arts yung sa PE. Wait lang, tanggalin ko lang . Nasaan yung nito? Ayun. Nakita ba? Opo. So, Philippine folk dances, week 1. Pag sinabi natin folk dances, kung ano yung sa lugar, kung ano yung pinaka trabaho nila, ano yung pinaka tawag ito, ginagawa nila araw-araw, kung ano yung kanilang trabaho, kung ano yung kanilang cultural background, yun po yung nagigisayaw nila. Like yung sa Leyte, yung sa tinikling, yung word na tikling, o yung ibon. So, naging yun ang sayaw nila. Kunwari, yung sublian, paano ba nakuha yung parang bali yung subli? Okay, bali, di ba? Parang bali yung katawan ng sumasayaw, nakayuko. Bakit ba yung tawag ito? Ati-atihan, bakit ba ganun yung sayaw nila? So it depends on yung work nung tao, kung saan nagmula, kung anong ginagawa nila. Usually, yun yung nagiging nila, folk dance nila. Okay? So, value folk dancing as a cultural recreational activity. However, more fundamental is being means of towards development of nationalism. Kumbaga, ipagkakakilanlan sa'yo. Then, folk dance would be preserved because of the represent a vital picture national life and culture. And then, folk dancing is the most fitting activity for recreational purposes in small communities or even recreational program for community of school. So, kaya nga meron tayong mga folk dance sa school kasi ito yung pinakamagandang recreational activity. Usually sa mga programs, may mga sasayaw. Okay, sa school may mga project na sayaw, kaya yun may ganun tayo. Then, basic concept ng folk dance, oldest form of folk dance. Okay? Earliest form of communication. Okay? Self-expression. Okay? Expression of oneself. Basic concept of folk dance. Expression through oneself, probably the characteristic of folk dance turn many youngsters off the dance, but inability to perform a set of pattern movements could mean something. Okay? Could mean something, meron kayong problema sa katawan. So, ginagamit din yan, hindi lang siya pang recreational, pang exercise pa. Okay? So, kaya inaano rin yan na siniset yan sa school, pinapagawa sa inyo. At least, you'll be aware kung ano yung cultural background ng lugar. Yari, Karinyosa. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng sayo ng Karinyosa? Bakit may Karinyosa? Ano ba gamit ng Karinyosa? Okay? Actually, ang Karinyosa is a courtship dance. Pag ang babae, sinaran niya yung kanyang abaniko o yung pamaypay niya, ibig sabihin yung lalaking naliligaw through dance, hindi niya gusto yon. Ngayon, pag nakabukas siya na nagtago yung babae sa likod ng pamaypay,
ibig sabihin may pag-asa ka. So malalaman mo lang sa sayaw kung merong pag-asa yung tao. So from that particular point on, you can know the cultural background of that particular place. Okay? So hindi lang basta sumasayaw tayo, natututo pa tayo sa history, nagkaroon pa kayo ng recreation activity, tapos naging healthy ka pa. Ay, yun ang pinakamagandang gamit talaga ng folk dance. Basic concept niya. And then, ayun nga, sabi ko kanina, while dancing this folk dance, you will know their occupations, you will know their customs, their festivals, their rituals, innumerable themes common to all people everywhere. So, pag sinayaw mo yung tinikling, malalaman mo yung buhay nila doon. Pag sinayaw mo yung bangkito, pandango, sinayaw mo yung may mga bago sayaw pa tayo ngayong fourth quarter, yung hindi ko mabigkas ang tama, may gayong-gayong pa. So pag sinayaw mo yon, malalaman mo na yung history ng isang lugar. Characteristics of folk dances begins and ends with saludo. So bago kayo sumayaw, kumbaga sign of respect. Little body contact, although holding hands is common. For example, sa Cariñosa, may mga holding hands yan. Sa Tinikling, may holding hands din yan. And other folk dances may holding hands. Pero, yung yung ibang sayaw, wala talagang contact talaga yung iba. Some dances about 6 to 8 feet. Sometimes, yung iba may hawak na ilaw, yung iba may hawak na panyo. Yung Cariñosa may hawak na panyo tsaka pamaypay. So, characteristics of folk dances are done in pairs. Sometimes, sabi ko nga, merong mga, minsan mga mga, matawag doon, mga, kalimutan ko na, courtship dance. Okay, both young and old, both sexes can dance. Hand movements play a very important role. So, may ibig sabihin din yan. Okay, may ibig sabihin din yan. Let's go. Classification of folk dances. Cordillera groups, alam niyo naman yung sayaw nila. So, reflections of daily living. Yung kailang ginagamit yung ganza or yung gongs called gangza and other percussive instruments. Usually, mga mga taga-bondok, ipugaw, benguet. So, yung balangbang, victory dance, bumaya, festival dance, thanksgiving. Ragraksakan, yung kalinga women na may basket sa ulo. Yung idaw, mock battle. Parang parang action movie. Pag nanood ka ng idaw, parang action movie. Sayaw na parang naglalaban. Western influenced dances. Spaniards came to the Philippines 16th century. Ito yung mga sayaw nila, mga hota, balse, pandango, habanera, mazurka, paseo, Scottish. Usually, it is done in pairs, na babae-lalaki. Usually, ang magandang sayawin dito, yung mga hota, balse. Medyo mabagal lang Pero pag mga pandango, medyo lively to Okay? Habanera. Habanera mabagal din 'to. Bagay ito sa mga bagay ito sa mga medyo may kagaya kong may edad na. Mababagal lang. Ang mga hota mababagal lang 'yan. Mga balse mababagal lang 'yan. Yung mazurka, pasaya, Scots were adapted the taste of needs of the society. Kumbaga mga courtship dance, then sinasayaw sa mga programs, and also for entertainment purposes all. Pandango sa ilab, dance from Mindoro using tighoy or oil lamps. Cariñosa, famous national dance of the Philippines depicting the Filipino character. Usually, sa courtship. Jota de Manila, Manila's version of the famous Jota. And dances of Muslim Philippines, mga tausog, yakan, samal, bajaw, common dances express fingers to use to express emotions. Singkil. Okay, ito yung parang tinikling. Hagay, tausog female dance using extended fingernails. May kamukha tong sayaw sa kung hindi ako nagkakamali, wag ko na lang banggitin, baka magkamali pa ako. Basta sa ibang bansa, meron kaparehas yung mga long fingernails. Suwa ko suwa, ito yung may pomelo tree. Dances of the countryside, ito yung mga sayaw ng mga taga-baryo. Bulaklakan, used in festoon with flowers. Binasuhan, yung magsasayaw na merong baso sa ulo tsaka sa kamay. Maglalatik, ito yung playful dance of young men beating coconut shells. Tinikling, ito yung long-legged
tickling bird na ginawang sayaw. Gayong-gayong game dance. Tinolabong, that's after a bird called talabong sa kapis. So ito yung gagawin nyo ha. Classification of folk dance, title of dance, dance description. Parang sinamarize nyo lang. Let's go with, ano pa ba kayo dyan? Okay pa ba kayo? Okay pa ba kayo dyan? Opo, sir. Sabihin nyo lang pag medyo tinatamad na kayo. So, non-communicable disease, sabi sinabi natin non-communicable disease, ito yung mga disease na hindi nakahawa. Ibig sabihin, disease are inside of us. Yung asthma, so hindi yan pwede makahawa kasi it is inside of us. Asthma is the tightening of the airways of the lungs that results to difficulty in breathing. Allergies are automated wrong response, kumbaga sabihin natin, wrong response to the body, resulting to patches, swollen skin, or allergic reaction, sometimes leading to asthma. Magkasabay lagi yan So, pwede kang ma-allergy, atakihin yung asthma mo. Minsan, merong asthma lang. May mga allergens like that. It could trigger asthma. And also, yung mga allergens could trigger also allergies. So, magkasama talaga yung dalawang yan. Asthma, condition ng katawan natin wherein the airways tightens, so it will swell. Sometimes magkakaroon pa ng ng plema sa loob. Okay? Kasi kunyari, biglang umulan, nagliparan yung alikabok. Minsan sa Japan, yung nagliliparan yung mga pollens ng bulaklak, hindi mo alam na allergic pala yung ilong natin dyan. Minsan nababahing tayo. Ako pag nasa Baguio ako, nababahing talaga ako. Kasi nga, nababahing ako sa lamig. Sa lamig ng Baguio, kaya lagi ako naka-face mask doon. Kahit wala pang pandemic, lagi ako naka-face mask doon. Ewan ko sa siguro sa pollen ng bulaklak siguro or yung lamig. Okay? For some people, asthma is a minor nuisance. So, minsan, even though na healthy ka, pag meron kang asthma, or parang laging parang istorbo. Asthma occurs when person's sensitive airways become swollen tight, produce mucus. So nagkakaroon tayo ng difficulty in breathing kasi nga nagkakaroon ng mucus or nagkakaroon ng plema yung baga natin. Often, airways to do this nagkakaroon tayo difficulty in breathing. Minsan may mga allergens sa hangin, may alikabok, konting alikabok lang, nagkaka-asthma na kagad. Parang ganun. Minsan pagka naglalaro ng basketball, kahit maamoy ko yung alikabok na ubo ko, pero hindi naman to the point na parang tawag ito, aasmahin ka. Pero yung ibang tao, makaamoy lang talaga ng alikabok, hinihika na talaga sila. So asthma for others can be major problem, interference with daily life activities. Some may lead to life-threatening asthma attack kasi hindi ka makakahingi. So kailangan mo ng inhaler. So para pagaanin lang yung paghinga mo. Sometimes, yung asthma na akala mong hindi nakakamatay, actually can really, really life-threatening. Pag wala itong wala yung inhaler na yan. Asthma cannot be cured. So, ibig sabihin, kapag meron ka yan, wala talaga panghabang buhay na yan. Pero you can manage that by having medication. Important, you have your doctor with you, lagi kong naka-updated, track signs of symptoms, and adjust to the treatment as needed. So, dapat alam mo yung katawan mo. Ngayon, kung may asthma ka, alam mo dapat yung mga allergens, yung mga bawal sa'yo. Pag maalikabok, bawal yan. So, ang kailangan ng lugar mo, lagi malinis. Di pwede may alikabok. Pag umulan, kailangan nasa loob ka ng bahay nyo. Kasi yung alikabok, pag umulan, di magtatalsikan yan, di ba? Kailangan nasa loob ka. Hindi, ataking ka ng asthma. Ngayon, pag hindi mo maiwasan, kailangan meron kang dalang inhaler. Wala ka inhaler, patay ka. So, ito yung mga signs and symptoms. Okay? Let's go with yung mga allergens or triggers niya. So, alam niyo naman siguro yung mga mold, pets, smoke, dust, chemical odors. Minsan yung cockroaches, yung amoy ng cockroach, minsan nakaka-trigger din yan ng asthma, yung amoy lang nila. So, minsan, kailangan talaga medyo malinis ka pag meron ka asthma.
Asthma triggers. Ayan, yung sinabi ko na kanina. So allergy naman, ito yung sinasabi ko na wrong response ng body. So particularly not so harmful substances. Like yung mga ito nga kanina, ito to. Minsan nakaka-allergy yan yung grass weeds, cockroaches. Minsan yung mga yan maliban sa cockroaches of course, saka smoke. Minsan hindi naman talaga sila nakakamatay. Ang tinitreat ng katawan natin na they are a foreign object that can harm our body. Kaya nagkakaroon tayo ng allergic reaction, namumula, nagkakaroon ng bukol, ina-asthma because the body treats this as a life-threatening na parang pathogen ang dating eh. Parang pag pumasok, aanoy nila parang magkakaroon ka ng allergic reaction. So magkakaroon ka ng mamamaga ka, ma-asthma ka, ma-allergy ka, mamamaga yung balat mo, mamumula ka. So this includes pollen, food, sometimes food, pet, dander, yung mga balahibo. Okay? Sabi nga dito, this is a misguided reaction of the body from the foreign substances by the immune system. So delikado. Napakadelikado. So yung mga triggers niya, alam mong, kunyari, trigger mo ay seafoods, huwag ka na kumain ng seafoods. Alam mong trigger mo ay alikabok, edi huwag ka na lumabas. Anong gusto mo? Ma-atake ka ng allergic reaction mo at asthmahin ka pa? So, wag na. Okay? I-manage mo na yung yung allergy mo. Okay? Signs symptoms. Sa food, pwede kang magsuka. Pwede mamaga yung mukha mo. Pwede mag-bleed habang pakate. Sa insect naman, may wheezing. Yung blood pressure mo tataas. Itchy skin, shortness of breath, restlessness. May hives. Yung hives na maga yung balat. Red and very itchy rash. May rashes ka. Nahihilo ka. Okay? Minsan chest tightness, asthma na pala yan. Sa medication naman, pwede mag-swell yung yung balat mo. Kunyari, nabakunahan ka, allergic reaction ka, yung pagkabakuna sa'yo, nagkaroon ka ng rashes, anaphylaxis, okay? So, itchiness. So, marami yan. So, prevention, kailangan alam mo yung mga allergens. Kung alam mo yung allergens, pwede ma-prevent, ma-control. Ngayon, pag alam mo nang may ganito ka, see your doctor to seek help para magpayuhan ka kung anong gagawin mo during an asthma attack and how to prevent an allergic reaction. Okay? So dito, fill in the blanks sa inyong sa inyong module and guide questions, difference between allergies and asthma. Basahin nyo na lang to. Questions, everyone? Ay, salamat. Natapos si Sir, no? Medyo mahaba. Next time, I'll make it very, very short lang. So, may tanong ba kayo sa module nyo? Pakisabi na lang sa inyong mga kung wala kayong tanong, pakisabi na lang doon sa mga classmate nyo na... Wala na po. Ay, okay. Very good, very good. Wala na po. Sige. Pag mag-answer, answer it directly. Kung meron kayong laptop, doon na kayo magsagot mismo sa PDF. Yung PDF, ipadala nyo sa akin, picturean nyo, tapos pwede nyo nang mismo yun ang padala nyong sagot. So, sino gumagamit ng laptop dito sa pagsagot? Siguro si Hana. Yung PDF, pwede nyo sulatan yan. Okay? Meron nakalagay doon sa gamitin nyo yung Internet Explorer, yung letter E. Tapos Opo, meron... sir, meron laptop. Naka-laptop po ako, sir. Ayun. Gusto nyo pakita ako paano answeran? Sige po. Wait Sige, lang sir. i-stop presenting ko lang to. Papakita ko sa inyo yung buong window ko na nga lang. Okay, wait lang. Present natin yung buong ko, your entire screen ko. Modules, week 1. Third quarter to Nakikita niyo yung ko? Nakita niyo yung ko? YouTube ko. Para ko muna to. Nakikita niyo tong draw? Wala pa po naka-share screen. Wala ba naka-share screen? Wala pa bang naka-share screen?
Yan. Naka-share screen na ako? Opo. Ha? Okay na po. Okay. So, ito na siya. Meron siyang draw. Ayan, meron siyang draw. Ngayon, yung pangalawa, wait lang, papakita kung paano ha. Sasara ko muna to ha. Sara ko. Ang gagawin nyo, magbubukas kayo ng Word. Okay? Bukas kayo ng Word. Sa mga naka-laptop ha, naka-laptop lang to. Ang tagal magbukas. Yan. Palilitin ko ng konti ha. Ngayon, bubuksan niyo yung file nyo. Papalitin ko rin to. Ang gagawin nyo, i-drag nyo yung papunta dito. Pakita niyo ginawa ko? Opo. Pakisabi nga ng oo kung nakita. Ginawa ko. Ito yung copy, di ba? I-drag niya sa block document. Ngayon, ang gagawin ng Word, babasahin niya yan. Okay nyo lang. Nasa na? Napahiya tuloy ako. Di bumukas. Ayan na, bumukas na. Ayan na, sa Word na siya. Nasa Word na siya. Pwede na kayo mag-type dito. Ay, wait lang, hindi pala yung Word. Ito pala yung Word. Tapos lakihan nyo lang. Ayan na. Ayan na siya. Wait lang, tingnan. Tanggalin ko yung grid lines. Ngayon, gusto mong sagutan, di ba? Wait lang, sasagutan natin magta-type ako. Ito na kunyari. Ayan na. Pwede ka mag-insert dito. Tawag ito. Pwede ka mag-insert dito. Insert ka ng comment. Wag comment pala, wag comment. Wait lang. Hindi ko na matanggal yung comment section. Insert ka ng text box. Ayan. Lagay mo dito yung text box mo. Di ba? Ayan. Diliitan mo. Babaan mo siya. Isakto mo dyan sa loob. Di mag-type ka. Heavy. Ngayon, gusto mo siyang gawing picture, di ba? Di, pindutin mo yung print screen. Sisend ko to sa sa GC nyo. Send ko sa GC nyo kunwari. Mag-FB ako. Yan. Mag-FB ako. Yan. Wala kayong gagawin Naka-share screen pa ako, di ba? Paglabas ng FB, print screen nyo siya. Naka-print screen ako, di ba? Hanapin ko yung announcements. Wait lang mabagal. Mabagal yung ko. Ayan. Hahanapin ko yung announcements. Ayan. Naka-print screen ko kanina. I-print ko siya. Ayan na siya. Diba? Mabilis lang. Hindi na ka magsusulat niyan. Kailangan, sir. Okay? Nakuha ba? Nakuha nyo? So, yun yung isang way para hindi na kayo kunyari, binigyan ko kayo ng online copy. So, sa laptop na kayo magbukas. Ngayon yung file, magbukas kayo ng Word, tapos i-drag nyo lang dun sa new document. Pagbukas ng Word, i-drag nyo lang siya para hindi na kayo mahirapang magsulat. Okay? So, since kinukuha ko lang naman ay soft copy, di soft copy din i-send nyo sa akin through Word para hindi na kayo pagkaan lang natin yung gagawin natin para hindi na kayo mahirapan mag-send. Okay? So, if ever your classmates are using laptops to answer the modules, tell them this para hindi na kayo mahirapan. Tanong pa ba kayo para hindi ko na kayo abalahin pa kasi lagpas yung oras natin? Wala na po, sir. Sige, very good. About, wait lang ko lang muna yung attendance Pag natawag ko na kayo, pwede na kayo mag-out. Pag natawag ko na kayo, pwede na kayo mag-out
Wait lang. Ang dami ang daming laman nung ano ko notebook ko. Fourth quarter na pala, no? Wait lang. Attendance, grade 7. Si Christine Chavez. Section. Present po. Okay. Pwede na Delmark Villanueva. Present po, sir. Pag natawag ko na kayo, pwede na kayo mag-out. Erica Don Bisaya. Johan Cruz. Present. Pwede na kayo Jenny Rose Colon. Si Edeline Cornito. Si Florence Cinco. Present po, sir. Pagkatawag ko na kayo, pwede na kayo mag-out. Khalil Dapog. Present po. Jasmine Vela. Present, sir. Vela is Zida, right? Hannah Daniela Tria. Section Y. Erica and Vela. Next week, kayo na ha. I-test niyo muna, kayo lang muna dalawa tawag nun? Mag-Google Meet. Tapos, para maano nyo yung matestin nyo kung gagana yung PowerPoint at i-share. Okay? Sige po. Try ko Sige nga po, sa sir. Kaya pwede na kayo mag-leave kasi naka-record naman attendance nyo. Try lang ako dito sa aking phone mag-share. Tria, pwede na kayong umalis kung wala naman ng tanong na. Share? Thank you, thank you. Wala nga share screen.